Picadillo dapat talaga ang ulam namin ngayon pero hindi ko alam kung bakit napunta sa pork caldereta. Pero sige na lang, i-demo na lang natin kung paano ito niluto. So ginisa ko nga muna yung sibuyas at bawang, syempre dyan hindi dapat yan mawala. Tapos sinunod ko na dito yung kamatis na niluto ko siya ng gusto bago ko naman binuhos yung mga pork liempo. Yes guys, pork liempo yan, dapat adobo tapos naging picadillo pero naging caldereta. Tapos tinakpan ko nga lang to, dapat papuputlain ko lang muna. Pero dahil nakalimutan ko, ayan, nagtuloy-tuloy hanggang sa lumambot yung taba. Ang ending, nilagyan ko na rin ito ng tomato sauce na maliit lang na pakete, isang cup ng tubig para lang sa ating pinakasarsa. Siyempre, tinimplahan natin yan ng konting paminta at asin at 3 hanggang 4 na kutsarang toyo. Hinalo-halo ko nga lang yan bago ko nga tinakpan ito ng 5 minuto. At this point nga, sobrang lambot na nung taba ng ating karne. So, dito ko na nilagay yung carrots at patatas. At dito ko nga naisip na ituloy-tuloy na lang itong maging kaldereta guys, kasi nga dahil dito sa carrots at patatas tapos yung timpla pa niya ay parang pang kaldereta or pang minudo na. Basta ang gulungan ng recipe na to. So nung lumambot na nga yung carrots at patatas, nilagay ko na dito yung bell pepper, green peas at naglagay ako ng 1 kutsara lang ng asukal para maisipan ng pagkatamis. Hinalo-halo at niluto ko na nga ito ng 2 minuto para lang talaga maluto yung ating bell pepper at green peas. And then naisip ko yung tirang ng keso dito sa ref ay ilalagay ko na lang. Since kaldereta na rin naman yung naiisip ko, yun nga lang wala tayong bell pepper na nilagay dito. Pero pwede rin naman guys, kahit walang bell pepper or peanut butter, masarap pa din yung kinalabasan nito. At nung nagmelt na nga yung cheese, syempre pwede na natin siyang iserve at ipakain sa mga alagad natin dito sa bahay. Kita nyo na mga nakapila na nga sila dito para dito sa ulam at gutom na nga daw sila. Paano ba naman kasi dapat bukas ko na lang to lulutuin, gawa ng gabi na nga, pero ayaw talaga nilang pumayag. So ayun lang.
masarap na nilagang baka na siguradong hindi mo pa natitikman sa buong buhay mo. Welcome guys sa Pinoy Yummy! Tingnan nyo maigi ang mga sahog. Siguradong mamamangha kayo sa linamnam ng sabaw nito. I-pressure cooker na ang baka hanggang sa lumambot. Comment down below kung taga saang lugar ka ngayon. Para alam ko kung saan nakaabot ang video na to. Maglagay ng beef cube to add more flavor. Ayan, pwede nang tanggalin ng tanglad. Hiwain naman ang gabi na rich in vitamin C, E, and B6. Healthy rin for weight loss. Sweet corn contains nutrients such as beta-carotene. Pampasarap ng sabaw. Timplahan ng patis for umami flavor. Ito kakaiba, kalabasa. High in antioxidants, rich in vitamins and minerals. O nagulat ka ba? Nako, isa yan sa magpapasarap ng sabaw natin mamaya. Lagyan na rin ng sitaw. High in calcium at good source na rin ng protein. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, it's a sign na nag-e-enjoy ka. Kaya comment down below. I love Pinoy Yummy! Grabe, sabaw pa lang nito, nakakatakam na talaga. Kung ganitong ulam ang maaabutan mo galing sa opisina o eskwela, ay panalo talaga, ang sarap umuwi. Comfort food talaga, di ba? Red bell peppers, na punong-puno ng phytochemical lycopene to prevent heart disease. At syempre, dahon ng sibuyas. Ang sarap nito mamaya sa sabaw. Ay, nakakatakam na talaga. Sundan mo na ngayon ang recipe na to, magluto ka na rin. Shoutout nga pala sa mga madiskarting nanay at tatay na walang sawang nagluluto para sa pamilya. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa Pinoy Yummy. Add na rin ang bok choy. Pwede rin ang pechay na mayaman sa antioxidants. Kung natakam ka sa video na to, itag mo na ang Pinoy Yummy sa mga kakilala mo, barkada, kaibigan at pamilya mo para matikman na rin nila. Pakayayain ka pa nga nila magluto o diba bonding time na rin? Napakasarap pagsaluhan. Nakakagulat, ang sarap nito mga kayamis. Promise, siguradong magugustuhan ito ng buong pamilya. Kaya, ano pang hinihintay mo? Gawin mo na to para ma-share natin sa ating mga kababayan ang mga yummy recipes. And don't forget to follow our page, Pinoy Yummy, para mas yummy! May patatas at ham ka ba dyan sa ref mo mga mamshis? Kung meron, tara at sabayan mo na akong gumawa ng pinalevel up na merienda. Kailangan lang natin dito ng 3 malalaking patatas. Paliliitin ko lang ang size nito mga mams dahil nga pakukuluan ko lang. Pagkatapos nga ay ire-ready ko na rin itong 5 pirasong slice ng ham. Bale, ikakat ko lang din ito ng paganitong size. Hindi ko to masyadong paliliitin dahil para meron naman tayong manguya-nguya. Isasalang ko na rin ito ang patatas at lalagyan ko lang ng pinch of salt. Hihintayin ko lang ito na lumambot hanggang sa pwede na nga itong i-mash. Huwag din natin itong masyadong palambutin mga mams para nga hindi siya maglabsak. Maganda yung sakto lang para mas maging maganda yung mixture natin. At habang mainit ay i-mash na natin para hindi siya tumigas ulit. Pagkatapos ay ilagay na natin siya sa isang mixing bowl para mapaghalo-halo natin ng maayos yung mga ingredients. Na-excite ako sa recipe na to mga mams kasi nga ay feeling ko talaga masarap. Ilalagay ko na yung ham natin kanina. Spring onion ihahabol ko na rin at saka 1 large egg, pinch of salt and black pepper. 3 tablespoon cornstarch, 3 tablespoon coconut oil, at konting magic sarap mga mams para mas malasa. Pagkatapos ay i-mix well lang natin para mag-combine ng maigi gamit itong hand shield. At yung pinakalas ay ilagay natin sa pastry bag. Kung wala kang pastry bag mga mams, siguro anything na plastic dyan na pwede mo siyang ihulma. So, i-roll lang natin para mag-intact yung mixture sa loob. I-press mo din ng konti para nga walang space. Papainit na rin ako ng pan kasi nga ay i-fry natin to. Yung pagkat pala ng dulo mga mams, wag siyang masyadong malaki para bite size lang din yung magawa natin. Siguro
Pero ayos na yung ganito, katamtaman lang yung size niya. So ayan mga mamshis, tingnan nyo, ang cute niya, para siyang pastillas. After kong lutuin to mga mamsh, ang best description sa lasa niya ay yung parang pina-level up na french fries. French fries na may ham na sinahugan ng spring onion para mas malasa. After cutting ay hihintayin lang natin na mag-brown lahat ng ito. Parang feeling ko din ay masarap kainin ito habang kumakain ka ng pizza. Or kaya chicken with rice kasi pwede rin siyang side dish. Pwede ka rin gumawa ng iba't ibang dip para mas matwist, ganun. Advice ko rin na i-drain natin siya ng maigi para mas mawala yung mantika sa loob. Habang pina-fry ko siya ang bango, siguro dahil dun sa spring onion, na-realize ko nga rin na pwede rin pala siyang pabilog. Basta explore lang tayo mga mams para nga maiba naman yung mga kinakain natin. Minsan kasi masarap din yung pinagmi-mix-mix natin yung pagkain. Anyway, patapos na ang ating pina-level up na french fries. After draining, eto na nga siya mga mamshies, ready to eat. Wow! Ang dami-dami mong problema sa buhay. Gusto mo pala ng healthy relationship? Magjowa ka ng gulay. Mindset ba mindset?